evening to all. First of all, bago ko mag-start, I would like to invite all of you guys Angeles City since taga-Angeles ako sa this coming 16 ba? 17? 17 po. 17, no? So that's very clear, 17. Okay, so I am a seafarer, no? 21 long years. I worked like a dog in the cruise line and I've seen the world. So, nangarap ako, nakita ko na lahat sa mundo, no? Mga cruise destination. Hindi naman siguro masama para sa isang Pilipino na mangarap na yung bansa natin ay sana maging, hindi man katulad, pero at least makasabay tayo sa ibang bansa. So, yun ang nakikita namin na mga seafarers, ano? Mm-hmm. At yung pinangako ni BBM na itutuloy niya yung ginagawa ni Duterte is, sana yung mga seafarers, yun ang pinanghahawakan namin. Kaya nga namin sa binoto eh. So, we are very frustrated sa mga nangyayari, ano? Mm-hmm. At nakita namin, ngayon nandito ako sa Pilipinas at nakikita ko, especially yung nakita ko kahapon ba yan, yung sa kay OJC? Sa OJC, opo, kahapon. O ngayon lang, kahapon. Yeah, I would say that was horrible. I will use the word BBM said to Duterte, horrible thing to see, no? Hindi yata tama yun sa if you are in the right frame of mind na makita yung mga bata nag-iiyakan na gano'n. Parang hindi tama eh. No? Kahit sa matiting ng angulo, kami mga seafarer, kami mga OFW, no? Binabanggit nila, palagi nila sinasabi na you are the bagong bayani, more than hero, no? Pero behind the word bayani is empty eh. Wala kami nakikita eh. Kasi sinabi ni Bongbong na, kayo mga OFW, magsiuwi na kayo, blah, 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 etc. And then, on board, we will talk about it, no? Ano ba yung pinapangako ni, kasi every cruise ship, may mga 1,000 plus na crew members, eh, no? Sa mga malalaking cruise ship, no? And then, we talk about it. So nabagit ni BBM yata, na kayo mga OFW, magsiuwi na kayo. Parang ganun, tama ba? Correct me if I'm wrong. Mm-hmm. Parang ganun na. And then kami, among our crew members, nag-uusap-usap kami, ano ba yung pinapangako ni BBM? Ano ba yung sinasabi niya na magandang opportunity sa atin kung mag-stay kami sa Pilipinas? And then, after 2 years, wala pang 2 years actually yung was assumed control sa palace. And then here we this is I would say a nightmare. Now, in my own sabi ko sa pananaw ko lang, no, this is budol. So I send a message to all the kasi may kami grupo sa seafarers, no. I send some of the video that I see is a seminar, yung mga ganun. So I send all these videos sa mga kasamahan natin sa barko para makita nila in my own little at least konting contribution lang sa mga pinagdalaman nyo. I really appreciate yung mga ginagawa mo, Miss Joey, si Miss yan, palagi nakikita si Chikadoro, no? At least, maalaman ng mga kasamahan natin kung nangyayari dito. Kasi minsan hindi nyo natatanong, yung mga seafarers, pag nasa Laos yan or Atlantic Ocean, wala kami signal eh. Mm-hmm. So, hindi namin nakikita yung mga nangyayari. In real time. So, sinesend ko sa kanila. And then, pag nagkaroon na sila, example, lumako sila sa Barcelona, Italy, or somewhere, no? Makikita nila and then they talk about it, no? Para ma-realize na to be sabi sa inyo, straightforward. We were frustrated, especially myself. No? I convinced my family, my entire clan to support BBM during the campaign. Diba? Kasi pinangako naman niya talaga na itutuloy niya yung ginagawa ni Tatay Digong. Kasi maganda rin yung status natin dun eh. So, I mean, kasi yung tingin sa amin ng mga, kasi when you're working in a cruise ship, no, a cruise line, it's a multicultural world eh. May mga Latino, Mexican, mga European, no, American, halo-halo yan eh. So during that time, yung tingin sa amin as Filipino, sa akin as Filipino, okay pa eh. Pero nung umupo si BBM, yung tingin sa atin Pilipino, that time, gusto ko nang palitan nationality ko. Sorry for that, okay?
gusto palitan na ang nationality. Why is that? Kasi nakakahiya eh. Sorry for that. Pero isa-isa yung pasarili kong pananaw lang, no? Yung isa-sarili pananaw. Kasi, kalat na sa buong mundo eh, nakakahiya na eh.